May nagtanong sa akin, sabi, Boss Jem, bakit may mga atheist na tao, bakit may mga agnostic na tao, bakit ganun, na nawawalan sila ng pananampalataya sa Diyos? Sabi ko naman, ano kasi, may mga factors na kinukonsider nila na sa tingin nila hindi nag-i-exist si God, o sa tingin nila na hindi gumagawa o kumikilos si God. Kasi sabi ko naman, based on my experience, no, nung isa akong honors student simula elementary, high school, nasa star section ako nung high school. Tapos naghiwalay ang parents ko, nagkasakit ako ng paranoid, depression, paranoid schizophrenia, nagkasakit ako niyan. Tapos ang inisip ko, Lord, bakit ganito ang ginagawa mo sa akin? Lord, bakit ganito nangyari sa pamilya ko? Lord, bakit ganito ang nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng girlfriend, nawalan ako lahat-lahat. Tapos sinisik ko si God at that time. Pero tapos sabi ko rin, ayoko nang pumilib sa'yo, ayoko nang maniwala sa'yo. Kasi parang hindi ka naman totoo, kasi kung ikaw ang Diyos, bakit hindi ka kikilos ng ganito? Tapos, sooner later, no, after years na ganun, no, na tinatanong ko si God, sabi, kaya ano pala, ang na-realize ko, hindi mo kailangan isisi kay Lord yung mga bagay na nangyari sa'yo, yung mga bagay na byproduct ng decision mo. Ganun yun. If may nangyari sa trabaho mo, na natanggal ka sa trabaho, bakit mo sisisihin ang creator natin kung dun sa nangyari sa trabaho mo, wala naman siyang kinalaman doon, wala naman siyang ginagawa na ikakasira mo doon, kundi sarili mo lang din. Ganun yun. Yun nga eh. Sabi, bakit daw, ang panalangin daw is parang hindi nangyayari. Maybe yes, maybe no. Pero para sa akin is, ano yan eh, kung ano yung nakaplano sa'yo na binigay sa'yo ni Lord, ano yan, mangyayari yan. Pero kapag hindi plinano sa'yo na ibibigay ni Lord, hindi talaga mangyayari yan. Kasi ano yan eh, marami man tayong pinanalangin na hindi natupad. Marami naman tayong hindi pinanalangin na binigay ni Lord. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng hangin, binigyan tayo ng tubig, binigyan tayo ng utak, binigyan tayo ng kompletong katawan, di ba? Binigyan tayo ng kung binigyan tayo ng pagkain tulad ng kanin, binigyan tayo ng bahay. Itong bahay namin, binigay ni Lord to, no? Kahit hindi maganda, hindi kagandahan, at least blessed pa rin. Pero sabi nga kung may mga panalangin man tayo na hindi sinasagot ni Lord, ibig sabihin redirection 'yon. Kasi some of our prayers will lead us to destruction. Ganun yun. Minsan, tinatanong nila, bakit hindi ako naging successful? Di ba? Diyos ka, sabihin, bakit hindi ako naging successful? Sabi mo sa Jeremiah, nagsabi pa ng Bible verse. Sabi mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plan that I have for you, plan not to harm you, but to prosper you, give you hope in the future. Bakit hindi nangyari sa akin yun? Yun ang tanong nila. Bakit hindi nangyari? Yun nga, may free will kasi tayo, may free will. Tayo ang kumikilos para gumanda ang buhay natin. Sabi nga ng isang doktor sa akin, sabi niya, God helps so helps themselves. Ganun yun. God helps so helps themselves. Kaya kaya ang kagandahan nun kapag mayroon tayong ginagawa sa future natin, lagyan natin ng kalakip na panalangin, kalakip na pagtitiwala na sabihin mo, lahat ng ginagawa mo ibigay mo kay Lord, kasi best mo naman yan. Sabihin mo, Lord, best ko to, ikaw na bahala ikaw na bahala magbunga ng result nito. Ganun yun. Nakakapagod maging agnostic, nakakapagod maging atheist, kasi ang sinasandalan mo lang is sarili mo. Sinasandalan mo lang yung sarili mong kalakasan. Pero kapag may Lord ka, sabihin ko sa'yo, pag may Diyos ka, napaka-peaceful lahat. Na nakikita mong tulad ng nakikita mong magulo ng lahat, pero yung joy nandiyan sa iyo eh. Kasi nakatingin ka sa positive na mga bagay, na kahit nagkagulo ng lahat, ang importante, sabi ni Lord, God works together. Everything works together for good. Ganun yun. For good yun. Lahat. Kahit masamang masamang experience, ginagamit yan ni Lord para ma-build tayo. O naman, sometimes may nagsasabi din na bakit namatay ang parents ko, ganun. O naman, masakit naman yun, hindi naman yun may kakaila. Pero wag natin sana sisihin si God sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman, na wala naman siyang ginawa dahil sa decision natin. Minsan nagkasakit ng nabangga ng truck. Tapos isisisi kay God kung bakit nabangga ng truck. Nadisgrasya, nahulog sa bangin.
dahil nakainom, isisisi kay God, pero mali. Huwag natin sisihin si God sa mga bagay na wala naman siya kinalaman. Ganun yun. Kaya sa mga atheist out there, agnostic out there, alam ko mahirap yung pinagdadaanan nyo. Alam ko yung sa sobrang talino nyo, tinitingnan nyo yung isang bagay na walang creator. Kasi ang akala nyo hindi niya nagagawa ang kanyang trabaho. Pero yun nga, may free will nga tayo. May free will tayo. Kasi kapag tinanggal ni Lord yung free will, na will natin, kung ano yung i-choose natin, masama o mabuti, hindi na to buhay. Kasi sa totoo lang, mas maganda ang buhay na may free will tayo. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nakakagawa ng mali, lahat ng bagay na may mabuti na nangyayari sa atin is dahil yun sa free will natin. Pero, ang masisigurado ko lang, hindi nagpapadala si Lord ng mga tao sa impyerno kasi doon na tayo doon na talaga tayo papunta. Pero, yun nga, ginagalang ni Lord ang binigay niya sa atin na free will. Yun lang.